sabi din po nila na ang katutubo ay umunlad din po. Hulyo 28, taong 2021, nang puntahan ng aming grupo ang tribo ng Bangon. Sa gitna ng banta ng panahon at makulimlim na kalawakan, kami patuloy na naglakbay hanggang sa marating namin ang barangay na kung saan nakatira ang mga mangyan. Malubak na kalsada, matatarik na daanan ang aming nilakbay upang makarating ng Malugay, Bayuin, Socorro, Oriental, Mindoro. Naman kaming pinatuloy ni Tatay Atay, isang katutubong Bangon, at mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang mga anak. Habang kami ay nagsaset up ng aming mga dala, ay unti-unti ding dumadating ang mga batang Bangon na umaasa na mayroon silang pasalubong mula sa aming grupo. Ibig kong sabihin ay English po ang nakalagay sa papel, tapos hindi po sa wala pong nag-translate po sa sa Tagalog. Wala pong nagpaintindi sa inyo sa Tagalog. O kung ano pong ibig sabihin po nung nakasulat. Wala pa. Bali ano po, kamusta naman po yung pamumuhay po ninyo dito sa lugar po ninyo? Matagal na po kayo dito. Ilang taon na po kayo tayo dito? Matagal na. May mula pagkabata po? Hindi. Galing po kami Bungabong po. Galing po kayong Bungabon. Talaga kayo. Doon kami na... Pero Bangon tribe din po kayo. Pero alam niyo po kung saan nagmula yung tribe ninyo, ganun po. Nagmula sa Bangon. Bali po, yung mga magulang nyo po tay ay nasa Bungabon po. Wala na kami mga magulang. Wala na po kayo mga magulang. Wala na, patay na noon.
Pero noon po ay nasa Bungabon po Oo, sila. nasa Bungabon po kami. Dito na po kayo nakapangasawa tayo. Hindi. Yung una dito kami ay nagkunlaan. Tatabas. Ng mga yan pumayan. Tapos, ay sinabi sa amin na dito na daw kami bumahay. Dito na po. Di napakabuti rin po at meron po kayong tahanan. Ano po tayo? Nandito po, masaya naman po kayo ng mga anak ninyo dito tayo. Masaya. Wala naman problema tayo. Opo. Alam mo na yung klase ng Hindi po yung lingwahe niyo po. Yan po ano sa pwede na po. Ano yung masasabi na nagtanong po siya? Yan po yung sagot niya yung sa lingwahe niyo. Sinasabi po nila na ang tribo po namin ay dati po ay hindi po nagdadamit, yung nakatebak lang po. Yun po ang sinaunang suot po namin. yung tibak ay yung bahar o bahar. Kahit babae na gano'n. Opo. Yun lang yung pinakang sabi niya dati. Pero nito na, may damit na kayo. Kaya ano yung alam mong paniniwala nila na ano? Sa mga ano yung kasanayan ninyong kultura ninyo? May Pasko ba kayo? May Pasko kayo? May bagong taon? Wala po. Wala kayong Pasko. Ano lang? Anong religion? Dati daw po, wala daw po kaming Pasko. Kami mamas ko lang sa Tagalog po, din sa Kapatagan. Ganon. Kung meron daw po kayong binigay na bigas, ay di meron po kami makakain pagdating sa amin. Kunyari, anong may arranged marriage ba? May Ano pag kayo mga ano nag-aasawa? kayong mag-aasawa. Kailangan mga magulang niyo yung magbibigay sa inyo. Ay, opo dati. Ngayon may right na kayo, kayo na yung napili. Kakataon na po kami pumili ng aming gusto. So yung mga magulang mo, be, ganun, arrange marriage nila. Dati po, o ngayon. Yung dati, yung Sa amin po, pag ganun po ang kasal po namin ay ano lang, magkakatay lang po ng isang manok tapos isang baboy, mag-asawa na sila. ganun lang. Hindi kayo yung mapunta ng simbahan. Hindi po. Sa amin po, Sino ang nagkakasal sa inyo? yung mga matatanda po. Matatanda na lang. Pero ngayon, sa palagay mo, may pagkakataon na ano, na yung arrange marriage, yung ano, wala na rin. Meron pa po. Meron pa din. Pero dito sa lugar ninyo, walang ganon. Meron. Meron din. Pero ikaw ay single ka. Pero ang laki ng pagbabago, kasi dati kayo. Oo. Ang babata, nag-asawa, pero ngayon, Pero ngayon, ilang taon bago ka pwede mag-asawa? Depende po. sa gusto nyo. Hindi, sa gusto mo. Pero ano yung pinakabata na nag-asawa sa inyo? Ilang taon? Dati po. Oo. Dati po kahit ganyan lang po, kaligit meron ng asawa. Depende sa ano. Kahit 4 na taon, ganyan. Opo. Depende sa kanila kung gusto na nila. Pero meron din kayo yung naghahiwalay, separate. Opo. Meron din. Ano nangyayari pag ganun? Pinapaalam niyo pa sa pinuno ninyo o Hindi na po. Magulang na lang. magulang na lang? Kapag sinabi ko hiwalay na tayo, hiwalay na tayo. Gusto po namin. Kasama po. Tapos yung ayaw ko na po dun sa lalaki. Hiwalay na lang po. Kausapin ko lang po yung magulang ko. Magulang niya. Pero sa mga ano, yung kunyari, nanganak, may binyag din kayo dun sa bata. Wala po. Walang binyag. Basta ano lang siya. Yung sa ano, sa way ng ano ninyo, sa pamamaraan ninyo ng paggagamot sa bawat isa. Ano mga
herbal na hospital din sila. Nagpapa-hospital din kayo. Hindi po. Hindi. Alamang gamot lang. Kagaya ng mga oregano, mga gano'n. Wala pong check-up sa amin dati. Kaya ngayon, Meron na po ngayon. pero ano yung sa pananaw mo? Umaasa ka ba na balang araw meron ng dumating na tulong sa gobyerno? Opo. Eto, ano yung pinakamahirap na sitwasyon mo? Dito po sa amin. Dito po sa amin. Para sa akin ang pinakamahirap ay pera po at pagkain. Pag ba kayo ay bumababa sa mga Tagalog, merong mga pagkakataon na nandidiri sa inyo, yung parang naiwas, may mga ganon? May ganun po. Kahit po sa school. At sa school. Anong ginagawa mo lang pag yung mga ganun? Pag hindi naman po sa school, pag hindi po palagian, hindi ko po sila inapansin. Pero po pag palagian na, napansin ko po sila, sabi ko, Hindi kayang panahin ng okay lang. Tinatanggap ko naman na totoo namang mangyan ako. Pero sana, huwag na ninyong sabihin na ganun yung mabaho, yung hindi naliligo. Nakikita naman po ninyo na pag nasa school po ay maganda naman ang suot namin. Malinis yung tawag. Ano po meron sila? Baka meron Sa paglipas ng kanya, anong yung pinakalinang sa kanya? Anong nangyari sa sabi din po nila na ang natutubo ay Pagsahapin na yun natin. Nakabit ang mga magulang na tayo mo. Sisa? Ayaw, sisa. Tok tok tok, tik tok asik tik tok tok tik tok 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 tik tok tok tok, tik tok asik tik tok 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 tik tok 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 tok. Isang nakakapagod na maghapon, pero isa sa pinaka naging magandang alaala para sa mga katutubong bangon at higit sa lahat sa aming grupo. Ang mga lungkot at takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng kinang at ngiti na siyang sumasalamin sa pag-asa na darating ang araw ay matatanggap sila at yayakapin ng ating mamamayanang Pilipino. Na tulad ng malinaw na salamin ay makikita nila ang salamin ng pag-asa. Yan. Yung reflection ko sa bangon ko, sobrang nakakatuwa kasi makikita mo yung kanilang pamumuhay na kinagisnan natin. Sobrang ang laki ng impact at
kahit mahirap yung buhay nila, na andun yung positibong pananaw, na andun yung pag-asa, may kita mo, at nakakatuwa, at sobrang masaya na sila sa maliliit na bagay. Kung ano yung meron sila, masaya na sila. Hindi sila umaasa sa mga Tagalog, yung katulad ng iba na nanghihingi. Gumagawa sila ng paraan para matustusan yung pang-araw-araw nilang pangangailangan. Naghahanap sila ng pwedeng pagkakitaan para matustusan yung sa yung pamumuhay nila. At sobrang makikita mo yung pag-asa, yung pagiging positibo nila, at nandun yung pagmamahal nila sa bawat isa. Yun. At sobrang nakakatawa. The lesson that I've learned after going to Mangyan community, to Hanonoos and Bangon's community is that be contented and be thankful, appreciate of what you have, and accept kung ano man tayo ngayon, kung anong meron tayo, kung anong kakayahan natin, kung ano yung meron tayo sa buhay. Be thankful. Kasi looking them, those people, kahit sabihin natin na may government, napapag-iwanan pa rin sila, nabubuli, nadi-discriminate. So, sobrang swerte natin mga Tagalog kung ikukumpara sa kanila. Ngayon ko nauunawaan kung bakit sila naglalakad, nanghihingi ng pagkain, nanghihingi ng barya, nanghihingi ng pera. Kasi kailangan nila wala silang choice. Kasi kung may choice sila, hindi sila manghihingi nung nakausap namin sila. Talking to them made me realize na talagang may mali. Dapat napaprioritize sila kung tayo nabibigyan ng let's say, ayuda, kung tayo nabibigyan ng kung ano ang galing sa government, mas deserve din nila yun. So, that day, I learned na kahit hindi mayaman, kahit hindi tayo maraming pera, kahit wala kang magandang trabaho, I learned na masarap sa puso yung nakakapagpapit ka, nakakatulong ka, i-share mo, kahit hindi ka ng kadami, nakita mo sa mukha nila yung appreciation, yung thankfulness, dun sa blessings na natanggap nila, na hindi nadidiri sa kanila, sobrang saya sa pakaramdam. Na-appreciate ko yung ganung tao na malayo sa kamunduhan, sobrang simple, tahimik, mga mahiyain, yun, na nagkaroon sila ng napakalaking impact sa puso ko na para bumalik sa kanila
nag-iisip, or tayong lahat tayo ay dapat niyayakap natin sila, nakagaya natin, kasi pantay-pantay naman tayo sa mata ng Diyos. Dapat laging may actions. Yun. So, gusto ko yung ma-apply yun sa sarili ko. Yun yung na naging lesson sa akin na bakit hindi ko gawin na sarili ko. Kasi nung nakita ko sila, hindi naman sila nakakatakot. Masaya silang kausap, mas simple. Nakakaintindi sila ng Tagalog at nakakaaliw, masaya sa kanila. Ayun. Reflection ko sa mga katutubong pinuntahan namin ay yung simpleng pamumuhay sa kanilang komunidad. Makikita mo sa kanilang mga mata ang kasiyahan sa simpleng naiabot naming tulong. Nakakatuwa, parang wala silang pinoproblema na kung ano man. Naramdaman ko yung kung ano yung buhay na meron sila, masaya na sila dun. Bilang isang responsableng mamamayan, patuloy nating silang tulungan, proteksyonan, pangalagaan at pagyamanin ang kanilang kultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na karapatan at pagtulong sa paglutas ng kanilang mga suliranin sa edukasyon, kalusugan, pang-ekonomiya at kapayapaan. It's been a long day for each and every one of us yesterday, Wednesday, and at the same time, yung lakad na akala namin ay mauudto ay biniyayaan kami ng Panginoon na matuloy. Hindi kami hinayaan na hindi matuloy yung aming lakad. One thing na na-realize ko kahapon ay yung maging mapagpasalamat tayo, maging grateful tayo kung anong meron tayo, dahil hindi lahat nakakaranas ng ating mga nararanasan. Minsan yung akala mo wala tayo, naiingit tayo sa ibang tao, meron ding tao na naiingit sa kung anong meron tayo. Kumbaga, yung simpleng bagay na meron tayo ay isang kagalakan na para sa iba kung sila ay magkakaroon. It's been a long day kahapon, but happy day. Dahil maraming itinuro sa akin ang lugar na Bayuin, barangay na Malugay, at ang mga Bangon tribe. Actually, dalawa sila, halo sila doon. May Hanunoo at saka Bangon tribe. Which is technically, hindi talaga sila taga ron. Taga Bungabon sila, according dun sa nakausap namin. And mix na sila doon. One thing na na-realize ko kahapon ay sobrang silang takot sa mga Tagalog. Meron silang kinakatakutan. Dahil namulat sila sa hindi natin sila masisisi kung bakit sila takot sa mga Tagalog. Dahil siguro yung mga ninuno nila ay ganun ang itinuro sa kanila na huwag lumapit sa mga Tagalog. Natutunan ko na sobrang sarap pa. Parang gusto kong mamuhay sa kanila na kahit isang araw. Wala kang problema dahil ang ganda ng paligid nila. Sobrang green, sobrang mahangin. Alam mo yung kahit ganun yung buhay nila. Masaya sila. Mga bata naglalaro. Mga kabataan nagkukwentuhan. Mga matatanda nagkukwentuhan. Masaya sila sa lugar nila. Masaya sila sa buhay nila. Yung parang kontento sila sa kung ano meron sila. Kahit wala silang makain, wala sila nito, wala sila niyan. Ang mahalaga sa kanila, masaya sila. May nagtutuluyan sila, may nasisilungan. Which is, ipinagpapasalamat ko and I'm being so grateful for what I have right now, that I am studying and I am experiencing these things. Actually, hindi ganoon karami yung ipinamigay namin kahapon. Relief goods at saka yung mga used clothes. And
masaya yung ano namin. Medyo naging emotional kami in a way na sa in-explain namin na NPIC na hindi sila masyadong ganoon natuwa dahil sila ay pinagtutulakan, pinagpapasapasahan, pupuntahan. At ang isa pa, hindi sila binibigyan ng barangay nila ng papel upang sa gayon ay makahingi sila ng tulong sa ibang tao. Masakit sa loob namin na nalaman namin na ganun na lang yung tingin sa kanila ng mga tao, ng mga Tagalog, kaya sila ay umiiwas na lang sa mga taong Tagalog. Sa lugar nila, dun ko nakita ang kapayapaan, kasiyahan, at yung being makontento ka sa kung ano meron ka. At nagkaroon din ako ng best friend. Binigyan niya ako ng bracelet. Actually, kaming apat, binigyan nila niya. Nakakatuwa dahil sa maliit na bagay na ito, ay sinuklian nila yung binigay namin sa kanila. Actually, kulang pa yun. And we promise na babalik kami. And Bangon Tribe, hintayin niyo po kami, babalik po kami anytime soon. Yun lang po. And I hope matulungan sila ng ating gobyerno dahil sila mismo sa sarili nila nangangarap sila na balang araw nararamdaman din nila yung